Okay, we encourage everyone, you're free to ask questions. Ayaw po natin na lumusong ng hindi malinaw sa lahat ang bawat versikulo na ating pag-aaralan. You're also free to interact or magbigay ng sharing. Welcome po yan sa inyo, sa ating lahat. Ang goal po natin sa tuwing Tuesday and every time ay ang pag-aaralan natin ay may mga doktrina, may mga katotohanan. Pero the best part po niyan ay makuha natin ang application para sa buhay natin. Importante, goal natin sa bawat isa ay magkaroon ng leksyong maia-apply sa buhay. So, pang 34 na installments na natin to ngayon. Yan po. Sana nakikita nyo ang screen natin. 34 installments. So, we are dwelling slowly kasi hinihimay talaga natin ang bawat versikulo, every verse ng First Book of John, and we're doing expositional studies. Ngayon po ay 1 John 5, 9-12. Please open your Bibles. And alamin natin ang katanungan o explanation, bakit ang buhay ay nasa anak? Totoo ba na ang buhay ay nasa anak? Ang anak ba ang nagbibigay ng buhay? Sino ang anak? Yan ang mga katanungan alamin natin ngayong gabi. And buksan natin 1 John 5, 9-12. Let's start reading. Tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao. Ngunit higit na maaasahan ang patotoo ng Diyos dahil siya mismo ang nagpapatotoo tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoo ng Diyos. Ang sino mang hindi naniniwala sa patotoong ito ay ginagawang sinungaling ang Diyos dahil hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Verse 11, at ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito'y nasa kanyang anak. Ang sino mang nasa kanyang anak ang sino mang nasa kanya, ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang wala sa kanya, ang anak ng Diyos, ay walang buhay na walang hanggan. So we're talking about buhay na walang hanggan, hindi buhay na maligaya, buhay na malusog, buhay na malakas, buhay na walang hanggan. Ang nakikita niyo po sa mundong ito, ang buhay natin ay mayroong katapusan. So we're aiming, we're looking, and we need to understand what God has promised, which is buhay na walang hanggan, eternal life. Dito sa binasa natin, makikita nyo ilang beses ginamit ang salitang nagpapatotoo or patotoo o witnessing or testimony. Yan po ibig sabihin ng patotoo. Verse 9, 4 na verses, pinaliwanag ng pinaliwanag ng pinaliwanag, inulit ng inulit ng inulit na merong patotoo ang Diyos at nagpapatotoo siya. Okay. Sa araw-araw po, tingnan muna natin ang buhay natin nangyari sa mundong ito. Kung mapapansin nyo at siguro mag-a-agree kayo, sa ating paligid, sa lahat ng nangyayari, mayroong mga transactions ang mga tao. Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa patotoo o pangako. Hindi iikot ang mundong ito kung ang mga pangakong yan ay wala ni isang katuparan. Or, kung mayroong mga pangakong hindi tinupad, maraming perwisyo, maraming balakid, maraming mga bagay na mahihirapan tayo. So the world is being overwhelmed, umiikot ang mundong ito sa patotoo. Sa patotoo ng mga tao, ng mga kapwa natin. Di ba marami tayong ginagawa na dahil sa pangako ng kapwa natin. Halimbawa po, marami sa atin na nagtatrabaho. Pumapasok tayo, kumakayod.
Talagang binibigay natin lahat ng ating kakayahan. Para saan po? Para sa pangako o patotoo ng ating employer ay susweldohan tayo pagdating ng katapusan or A15. So tayo po ay nagtatrabaho. Hindi naman, bihira naman kasi ang sumusweldo in advance. Lahat tayo ay sinusweldohan pagkatapos natin magtrabaho. Yan po ang pangako. Kung hindi tayo nabigyan ng sweldo sa kabila ng pangako, malaking perwisyon, malaking kakulangan. Pag nagpupunta kayo sa doktor, ang pinapangako ng doktor ay kaya niya kayong gamutin, kaya niyang alamin ang inyong mga diferensya. Marami sa atin, katatapos lang ng election last year, ano ang mga lumabas sa mga bibig ng politicians? Lahat sila ay nagsasabing meron silang pangakong gustong gawin. Meron silang mga kayang ibigay. Mga patotoo yan ng tao. Meron mga pinangako sila na ginawa nila at marami rin naman na hindi nagawa. Isipin niyo po ang mga nandito ngayon na mag-asawa na. Lahat kayo nung ikinasal ay merong ipinangako. Kaya kayo, ang relasyon nyo ngayon ay nakasalalay sa marriage vows or mga pangako, mga patotoo sa bawat isa. Lahat tayo ay nagbigkas ng mga patotoo sa ating asawa ngayon, sa harap ng mga witnesses, sa harap ng mga nagkasal sa atin. Again, umiikot ang relasyon, ang mga mundong ito sa pamamagitan ng patotoo ng tao. Witnessing or mga pangako. Marami sa atin nang hindi nga kasal pero marami ang nakatikim na, nakadinig na ng mga pangako ng kanyang kasintahan. Iibigin kita, ikaw lamang. You're my only one. Okay? Pupunta ka sa panaderya, o-order ka ng tinapay. Bukas po, kailangan ko ng 100 pirasong pandesal. Aasa ka ngayon. Dahil pangako ng panadero na bukas ay merong 100 pandesal na naghihintay sa iyo. Kahit hindi mo pa nabayaran. Sasakay ka ng jeep, sasakay ka ng tricycle. Pagdating sa destinasyon, doon ka magbabayad. Paano makakasiguro ang mga driver na ikaw nga ay magbabayad dahil sa iyong patotoo, dahil sa iyong pangako. Sa mga ministry natin, marami sa atin. Gaya ni Pastor Alvin, kaya kumikilos ang mga tao doon, kaya nakakagawa ng maraming gawain dahil sa mga pinangako ng mga ministry workers sa Pampanga, sa Sydney, at sa Canberra. Kasi nga, pinangako, nandoon po kami, darating po kami, gagawin po namin yon o gagampanan ko po iyon. Umiikot po, nagagampanan ng church ang kanyang dapat gampanan dahil sa mga pangako, sa mga patotoo ng mga ministry workers, ng mga church members. Marami sinasabi, ako na po, sige po, ako po gagawa niyan, ako po ang pupunta ron, ako po ang magtatapos niyan. Makita niyo po, maraming patotoo ang tao. Ang mundong ito ay punong-puno ng patotoo, pangako. Sinabi ng mga taong gagawin niya at kaya niyang gawin. Pero ngayong gabing ito, ay pag-aaralan natin, ang sinasabi kasi nitong mga verses natin, tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao. Yan natin yung verse 9. Tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, which is what's happening. Yung binigay kong maraming example. Pero ang sabi dito, kung tinatanggap natin, pinagkakatiwalaan natin ng mga tao sa kanyang sinabi, sa kanyang pinangako, sa kanyang patotoo, ang sabi, ngunit higit na maaasahan ang patotoo ng Diyos. Ang patotoo, ang pangako ng Diyos. Dahil siya mismo ang nagpatotoo tungkol sa anak, sa kanyang anak. So we're now getting a clear picture na we rely on sa mga pangako ng tao. Pero meron pa palang mas malakas, mas mataas, mas higit na pangako ng mga tao. Yan ang patotoo ng Diyos. Ang pinapatotoo ng Diyos ay tungkol sa kanyang anak. Napag-aralan natin ng ilang Tuesdays na
Nagpatotoo ang mahal na ama sa kanyang anak. Ito ang aking minamahal. Ito ang aking bugtong na anak. Sundin niyo siya o pakinggan niyo siya. Gusto ng Diyos na ang relasyon natin bago dumating sa Ama ay dumaan tayo sa anak. Gusto niya yon. Kaya nga pinadala niya ang anak niya. Napaka-importante po sa inyo at sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat po ng lahat tayo ay merong relasyon sa anak. Kung hindi po, merong problema. Malaking problema, walang relasyon sa anak, walang relasyon kay Jesus. Kahit gaano pa natin magkaroon ng desire na sundin, mahalin ang ama, kung isa-set aside natin ang anak, ay isang malaking problema sa Kristiyano. Lahat po tayo ay pakinggan ang patotoo ng Diyos dahil ang pinapatotoo niya bukod sa lahat-lahat ay ang kanyang anak. Ngayon, meron po akong tanong sa inyo. Bakit maraming galit sa taong sinungaling? Ano ba sa palagay nyo ang mga problemang ibinibigay ng pagsisinungaling? Wala naman siguro makakapag-salungat nito na ang pagsisinungaling ay kasalanan. Isang malaking kasalanan po. Kasalanan ng magsinungaling. Pero bakit maraming galit sa taong sinungaling? Anyone po, bakit marami, ano ba nagagawa ng pagsisinungaling sa atin? Anong epekto nito sa atin? Sa inyo? Sa inyo mga naka-experience na ng kasinungalingan na tinanggap nyo sa inyong kapwa. Bakit? Bakit maraming galit sa taong sinungaling? Kasi naintindihan natin maraming galit sa magnanakaw, maraming galit sa mamamatay tao. Maraming galit sa mga sugarol, asenggo. Pero Pastor, nasisira Pastor po kasi Alvin, nasisira po kasi yung relationship syempre kapag lagi tayong pangako o kaya like nagsisinungaling tayo sa kapwa natin. Yung magandang relasyon ay unang-unang nasisira, yung pagtitiwala. So, malaking bagay po yun na nagagawa ng kasinungalingan. tama. Tama yan. Tama. Sana nadinig na lahat yung sinabi ni Pastor Alvin. Maraming sinisira yan. Maraming sinisira. Whether that's in the ministry, sa trabaho, sa relationship, sa love life, sa pamilya. Maraming galit po sa taong sinungaling. Kasi nga, nakadepende dyan kung anong gagawin natin, kung saan tayo pupunta, kung ano establish natin, kung ano ang tatapusin natin. Nakaano yan sa mga pangako. Malaking perwisyo po pag nalaman natin na isang tao ay nagsinungaling. Ano ang masisira? Tama nga yun, ang tiwala. Masisira ang ating mga in-schedule, ang ating gustong gawin, ang gusto nating accomplish. Ang pagsisinungaling ay kasalanan. Kaya nga mahigpit na mahigpit. Maraming kautusan ng Panginoon sa Biblia na huwag kang magsinungaling. Huwag kang gagawa ng anumang kasinungalingan. Ngayon, ang pagsisinungaling sa tao ay masakit, mahapdi. Nakakapuot, nakakasama ng loob, maraming perwisyo. Diba? Pwede ka ring, marami ring nadidemanda dahil sa maling sinabi ng kasinungalingan. Maraming nakulong dahil sa kasinungalingan ng ibang tao. Marami rin naman na absuelto, maraming hindi naparusahan dahil sa kasinungalingan ng tao. Mahigpit at malala ang dinudulot ng pagsisinungaling. Pero ano naman kaya ang epekto? Anong mararamdaman nyo pagka sinabi natin ngayon na pwede rin natin pagbintangan ng Diyos na sinungaling? Pwede rin natin siyang paratangan ng sinungaling. Nangyayari pala yun. Dumarating yon. Maaring hindi diretso. Maaring hindi natin ginawa.
ng pagkukubli ng katotohanan. Pero dumarating pala ang pagkakataon na pinararatangan natin ng Panginoon ng pagsisinungaling. Tignan natin yan kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpinaratangan natin ng Panginoon ng sinungaling. Sayin natin sa verse 10. Ang sinumang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoo ng Diyos. Ang sinumang hindi naniniwala sa patotoong ito ay ginagawang sinungaling ang Diyos. Ang bigat. So, kung hindi ka naniniwala na pinadala niya ang kanyang anak, na ang God the Father ay mahal niya ang anak niya, at ang God the Father mismo ay nagpapatotoo kung sino ang anak niya, ano ang dapat nating relasyon sa kanyang anak. Pag hindi natin pinaniwalaan, para mo nang sinabi, sinungaling ang Diyos. Ayan po, malinaw na malinaw. Ang sino mang hindi naniniwala sa patotoong ito ay ginagawang sinungaling ang Diyos dahil hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. You simply reject Jesus Christ. It is tantamount. You is spending eternity in hell. And at the same time, mabigat, you are accusing God of being a liar. Ginagawa nating sinungaling siya. Sa makatuwid po, ang patotoo ng Diyos sa kanyang anak ay wala tayong dapat gawin kundi paniwalaan. Hindi tayo makakaiwas dyan, hindi tayo makakalusot. Mabigat ang consequences. You simply deny the Son, you deny the Father, and parang sinabi mo na sa mukha niya, sinungaling ka. Ayokong pakinggan, ayokong paniwalaan yung sinabi mo. Nakasaad naman yan sa Biblia. Pinangangaral yan. Ilang beses na natin pinakinggan. Ilang beses na natin natanggap. Ilang beses na natin nabasa. You must go through the Son. Jesus is the way, the truth, and the life. Okay. So magandang isama natin ito. Isama natin ito sa ating pong pangangaral, sa ating pong evangelism. Alam mo kapatid, kailangan mo si Kristo, kailangan mo siyang na maniwala ka na siya ay tagapagligtas, siya ay namatay para sa iyong kasalanan, pinagbayaran niya ang lahat. Pero kapatid, pagka pinanigasan mo ang puso mo, pag hindi ka naniwala, dahil nakasaad dito sa Biblia at ang nagsabi nito ay ang Diyos Ama. Kapatid, alam mo ba ang ibig sabihin nun? Sinasabi mong sinungaling ang Diyos. Alam naman natin sa ating mga Kristiyano, ang lahat na nakasaad sa Biblia ay totoo. Galing sa bibig ng Diyos. Sa atin po, sa atin ay hindi na natin to inaalala pa. Pero noon, kung babalikan natin ang buhay natin bago tayo tumanggap, bago tayo naging Kristiyano, bago natin tinanggap ang kanyang anak, maring nasabi natin yun as if we said God is a liar. Ilan sa mga relihiyon na nasa mundo, nasa paligid natin ngayon na ayaw tanggapin ang anak ng Diyos. Ayaw tanggapin si Jesucristo. Andyan po ang mga Muslim, ang mga Jehovah's Witnesses, ang mga iba't ibang relihiyon. Gusto lang nila ang Ama. They only believe in God the Father. Allah, siya lang. Pero ang sinasabi dito, kung ganun ang gagawin mo, nire-reject mo ang anak ko, ayaw mong tanggapin si Kristo, sinungaling ang turing mo sa akin. So all of them are saying, God, you're a liar. We do not believe on Jesus Christ. We do not believe He is your Son. Mabigat po ang sinasabi ng 1 John 5:10. Yan ang kahulugan. So sana po, yan ay napaglagpasan na natin yan. We're no longer in this stage kasi lahat ng sinasabi ng God the Father about His Son, lahat tayo ay tinatanggap ng maluwag na maluwag.
pinupuri natin, tinataas natin ang anak, si Jesus Christ. Because we believe that He is the Son of God, and whatever the Father says about the Son, we accept, we obey, we respect. Diyan ang kabigatan po ng verse 10. Now, meron po kayong question about this verse 10. Meron ba kayong na-experience? Meron kayong idadagdag? Anyone po? Idadagdag kayo? Pastor Alvin or sino man? Sa kabigatan, seriousness ng sinasabi ng verse 10. Reject the Son, you accuse God of being a liar. Wala po kayong question. Kasi nga, basahin mo pa lang to, napakalinaw na. Okay, let's move on to the rest of the verses. But before we do that, meron na naman akong question sa inyo. Ano ang pinakamahalagang bagay na gusto ng Diyos na malaman mo? Meron kayong share, meron kayong masasagot. Ulitin natin ang tanong. Ano ang pinakamahalagang bagay na gusto ng Diyos na malaman mo? Maaaring may nagsasabing, gusto ng Diyos na kung ako'y Kristiyano, ako'y malusog, ako'y lulusog, ako'y magaling, gagaling ang lahat ng sakit ko. Ako'y magiging mayaman, ako'y magiging popular. Yung ba ang pinakamahalagang bagay na gusto ng Diyos na malaman mo? I'm gonna have a easy life. Lahat ng problema ko, lahat ng bagyo ay mawawala na sa buhay ko. Kung ako ay na kay Kristo, kung ako'y maging Kristiyano, kung ako'y maging anak ng Diyos, lahat ng panalangin ko ay masasagot. Pero ano ang pinakamahalagang bagay na gusto ng Diyos na malaman mo, malaman natin? Alamin natin yan. Okay, kung walang may idea, merong revelation, okay, kunin natin ang sagot sa Biblia. Okay? Ano ang pinakamalagang bagay na gusto ng Diyos na malaman mo, malaman natin? Well, puntahan natin ang mga main verses natin ngayon. 1 John 5:11. Ito ba talaga ang... Pastor, ako po si Leslie po. Leslie, ano sa palagay mo? Good evening po. Yung pinakamahalagang bagay po para sa akin na gusto pong malaman gusto po ni Lord na malaman ko po for me ay yung pag-ibig po niya. Kung hindi lang po nagtatapos sa LOVE yung word po na love, kundi gaano po siya kalawak, gaano po siya ka-flexible, gaano po siya ka-effective. Kasi once po yun ay nakakalimutan ko madalas, sunod-sunod po yung fear, sunod-sunod yung anxiety, ganun po na kapag nawawaglit siya sa isipan ko po. Pero pag naalala ko po siya ulit, bigla po ulit nagliliwanag po yung mga promises niya, bigla po ulit titibay, bigla po ulit magkakaroon po ng joy sa kalooban. So, ngayong gabi po, siguro po talaga love po yung gusto po ni Lord na ipabahagi po sa ating lahat na kinakailangan po ng bawat isa sa atin. Yun lang po, Pastor. Pag-ibig sa kapwa, Sister Leslie, o pag-ibig na galing sa Diyos? Pag-ibig po ni Lord Pag-ibig para ni po Lord. sa atin. Opo, for us to receive po. Tama yun. Kasi nga, kailangan natin malaban ng pag-ibig ng Diyos. Gano'n niya kamahal ang mundo. Kaya pinadala niya ang kanyang anak. We should always be reminded. Napakarami pong mga verses after verses sa scripture na dinidescribe sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung ano talaga ang pag-ibig. Sino pa? Meron yata nagsasalita. Ako po, Pastor. Matt, po. ano ang pinakamahalagang bagay na gusto ng Diyos na malaman mo? Siguro po, para sa akin, pinakamahalagang bagay na gusto ng Diyos na malaman ko ay yung tanggapin ko at kilalanin ang Panginoong Hesus. Yun po. Yeah.
Ang pag-ibig ang kilalanin ng Panginoong Hesukristo. Kasi nga nabasa natin kanina yung verse verse 10. Ang sabi, ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ang naniniwala sa patutuo ng Diyos. Kasi siya nagsasabi. So it it is. It is something na kailangan paniwalaan natin ng kanyang anak. Okay. So buksan natin sa 1 John 5. Again, which is dapat nandun na ang mga Bible natin. Malalaman natin sa verse 11, tama ang sagot ni Sister Leslie at ni Matt. Kasi somewhat connected sa sinasabi ng verse 11. Ito ang gustong malaman ng Diyos. Ang gusto ng Diyos na malaman nating lahat. Verse 11. At ito ang patotoo ng Diyos. Ibig sabihin, this is what God is testifying to us. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito'y nasa kanyang anak. Yan po ang gustong malaman ng Diyos sa atin. Na buhay na walang hanggan na nasa kanyang anak. Tama naman po, tama si Matt na ang relasyon sa kay Hesukristo ang importante. At tama naman ang pag-ibig na sinabi ni Sister Leslie. Kasi nga, diyan nakasalalay ang kung bakit pinadala ng Diyos ang kanyang anak. Dahil mahal niya ang sandaigdigan. So ito po ang pinaka-importante, pinakamahalagang bagay na gustong malaman ng Diyos. Na sa ngayon, dapat ay wala na tayong, hindi na tayo nadidiliman, hindi na tayo nako-confuse na yan po ay dapat alam ng bawat isa sa atin. O yan ang dapat natin ipaalam. Kasama na naman po sa evangelism work. That there is eternal life through the Son. Okay? Ulitin natin ang sinasabi ng verse 11. Ito ang patotoo ng Diyos. Ibig sabihin, ito ang sinasabi ng Diyos na gusto niyang madinig, malaman, tanggapin ng bawat isa. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito'y nasa kanyang anak. Ngayon, ano ba yung buhay na walang hanggan ito? Kasi maaring magkaroon tayo ng confusion ngayon. Ang buhay na walang hanggan ba yung hindi ka na mamamatay uli? You'll spend eternity in heaven, in the presence of God. This is now, kasi itong sinasabi ng verse 11, na kailangan malaman natin na ang buhay na walang hanggan ay galing sa anak. Now, we need to understand ano ang buhay na walang hanggan. If that is something we need to understand, maintindihan, o paniwalaan, kailangan alamin natin. Sandali lang po. So the question now, the next question is, ano ang kahulugan ng buhay na walang hanggan? Ano ang biblical description nito? Well, sa atin nagkaroon na tayo ng mga ideas siguro, mga perception, mga pangitain na ang buhay na walang hanggan. I'm gonna have an eternal life with God in heaven. There will be no more pain. There will be no more tears. There will be no more death. There will be no more sin. It's pure. It's eternal happiness. Tapos na ang lahat ng problema. Yan ang buhay na walang hanggan na alam natin. In some sense po ay tama naman. But let's turn to John. Hindi po First John, John. Lumipat tayo sa aklat ng John para malaman natin ano at magkaroon tayo ng kasagutan dito. Ano ba ang buhay na walang hanggan? Kasi ito ang pinapatotoo ng Ama. Sinasabi niya, ang buhay na walang hanggan ay nasa kanyang anak, na kay Kristo. Ngayon, alamin natin anong ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. John chapter 17, verses 1 to 3. Buksan nyo ang mga Bibles ninyo.
Kung wala naman po yung iba, basahin natin sa screen. Pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na ito, 1 John 17 verses 1 to 3. Pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ako na iyong anak para maparangalan din kita. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para mabigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. Ito ngayon ang sagot po, verse 3. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. Yung pala po ang eternal, the clearest and the most biblical description ng buhay na walang hanggan. Ulitin po natin, verse 3. Ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan from the mouth of Jesus Christ. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na sinugo mo. Bakit? Bakit po yan ang kahulugan ng buhay na walang hanggan? Kasi isipin niyo po, pag kilala mo ang God the Father at kilala mo ang anak at kilala mo kung paano ka magkakaroon ng relasyon at kung paano mo tatanggapin si Kristo, ano po ang resulta? Buhay na walang hanggan. So the description ng buhay na walang hanggan is relationship. Relasyon po. Relasyon. Relasyon sa Ama. Revelation of who God the Father is. Kasi ang relasyon, siyempre nandun po ang revelation, ang pagkakaalam, ang kaalaman. Kung kilala mo ang God the Father, ito po, kaya malinaw na malinaw, you cannot separate the Son from the Father. Hindi mo pwedeng ama lang. Hindi pwedeng siya lang. Again, babalik tayo sa mga tinuturo ng mga relihiyon, malalaking relihiyon na nasa paligid natin. They only want the God the Father. They only want Allah. They only want Yahweh. Siya lamang. Again, if you reject the Son, you're rejecting the Father. You're accusing Him a liar. And you do not have eternal life. Ang linaw po. Ang buhay na walang hanggan, ang ibig sabihin, kilala mo ang Ama at kilala mo ang Anak. Ulitin natin, ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao, God the Father, ang tunay na Diyos, at makilala rin nila ako na sinugo mo. That we have to understand, believe, accept that Jesus Christ has been sent, the Messiah, Christ, by God. Kasi nga, yun ang resulta. Yun ang magiging bunga ng pagkakakilala mo sa Kanya. Ikaw ngayon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw po, naging malinaw po sa atin. Ano ang description? Completely po. Ine-emphasize lang po ang relationship sa atin. Again, tignan natin ang sinasabi ng 1 John. Tutuloy natin yung main verse natin. Ang sino mang nasa Kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang sino mang wala sa Kanya ang anak ng Diyos, walang buhay na walang hanggan. No eternal life. Again, nakikita niyo po, malinaw na malinaw. Parang doon lang tayo umiikot doon sa patotoo ng God the Father. Ang anak niya, ang anak niya, ang anak niya, ang anak niya. Ang sino mang nasa Kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Yun ang resulta. Yun ang maganda, pinakamalaki. Kailangan natin, pag may relasyon ka kay Jesucristo, meron kang buhay na walang hanggan.
And of course, the other side, the negative side. Ngunit, ang sino mang wala sa kanyang anak ng Diyos, walang buhay na walang hanggan. Ano ba yung buhay na walang hanggan? Alam na natin yung kanina, relasyon sa Ama, at kinikilala natin na si Jesus ay pinadala niya. Ngayon, alamin na natin, ano naman yung yung walang buhay na walang hanggan? No eternal life. Alamin natin. Sagutin natin itong tanong na ito ngayon. Ano naman ang kahulugan ng walang buhay na walang hanggan? No eternal life. Again, buksan natin. Makukuha natin ang sagot sa Biblia. Buksan po natin. Lahat po tayo, buksan natin ang John 3, verse 36. Okay, ito ang description ng walang buhay na walang hanggan o yung mga walang eternal life. Alam ko may mga naglalaro na sa isip nyo ngayon. Gusto nyo na magtanong. Pero lilinawin po natin yan. Ano ang walang buhay na walang hanggan? Okay, basahin natin John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kundi ang poot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Mas mabigat. Pumigat po. Kung napakagandang pakinggan ang buhay na walang hanggan, kung kinikilala, tinatanggap natin, may relasyon tayo kay Jesus Christ, mabigat ang sinasabi ng hindi sumusunod sa anak. That is po, kasama na ang relationship. You would not, hindi mo susundin si Jesus kung wala kang relasyon sa Kanya, kung hindi mo siya kilala. Kaya ang sinasabi dito, bagamat sinasabi yung sumusunod, that's tantamount not having a relationship with Jesus Christ. Okay, basahin natin uli. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, pero, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tindi po ng last part, kundi ang poot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. It's not gonna disappear. It's not gonna end. So before tayo maging Kristiyano, mananampalataya, before na magkaroon tayong relasyon kay Kristo, nasa atin ang poot ng Diyos. Kasi nga, ang sabi, di ba, we were God's enemies? Di ba po, ilang beses natin sinabi, kalaban tayo ng Diyos, kaaway tayo ng Diyos. Kung kaaway tayo ng Diyos, ang poot niya ay nasa atin. Maaring hindi pa natin titikman ng kabuuan, pero matitikman natin yan sa bilang buhay. So, ang mga wala kay Kristo, hindi sumusunod sa anak, ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kundi, poot ng Diyos ang mananatili sa Kanya. Well, saan mo i-spend yan? Saan mo matitikman ang poot ng Diyos sa'yo? Sa impyerno. Walang katapusan. Mananatili sa Kanya. Kasi ayaw tanggapin ang anak na nag-aalis, nagpapahupa ng galit ng Diyos sa isang tao. So ang isang tao pong na kay Kristo, nawawala ang poot ng Diyos doon sa taong yon. Nagiging acceptable, nagiging righteous, katanggap-tanggap. Bigat po ng wala kay Kristo. Sinasabi natin siguro mga wala kay Kristo, ano po ang mga term na ginagamit natin ng hindi Kristiyano? Makasalanan, hindi mananampalataya, unsaved, ano pa? Kaalaban ng Diyos. Pero ito po, dagdag natin ang description. You're the subject of God's wrath. Kapatid, hindi ka ligtas. Alam mo ba na ang puot ng Diyos ay mananatili sa iyo hanggang mamatay ka? Ngayon ay napupuot na sa iyo ang Diyos dahil sa dami ng kasalanan mo na hindi mo naman kayang pagbayaran. Kaya kapatid, kung mamatay ka, alam mo ba, ang puot ng Diyos ay mananatili sa iyo. Akala mo ba matatakasan mo ang galit ng Diyos? Kahit mamatay ka, kasama mo ang puot ng Diyos. Aakayin ka ng puot ng Diyos sa impyerno.
Ganun po ang tema. Ganun ang sinasabi. Again, it's very clear po. John 3:36. You reject the Son, then God's wrath will be on you from eternity to eternity. Kaya wala pong kabayaran, walang katapusan ang pagbabayad natin o walang paghumpa. Hindi na mapuputol ang galit ng Diyos sa atin pag hindi natin inayos ang relasyon kay Hesukristo ngayon, bago mamatay. Ang mamamatay ng walang relasyon kay Jesus ay aakayin siya ng puot ng Diyos. Dadalin sa impyernong walang katapusan. Pero, meron ngayon tayong dapat pang solusyonan. John 11:25-26. Let's turn our Bibles po. Unless meron kayong madadagdag, meron kayong question dito, Pastor Alvin, meron kang madadagdag or anyone po. Dito sa John 3:36 na napakatindi, matindi. Kaya po, hindi natin talaga pwedeng paghiwalayin yung pagsampalataya at saka pagsunod. Kaakibat po ng pagsampalataya natin ay yung pagsunod din talaga sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Lord, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. So, lagi pong kaakibat ng pananampalataya ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Correct. Kasi nga, hindi mo susundin si Jesus kung wala kang relasyon sa Kanya. Wala kang pakialam sa Kanyang mga inuutos. Wala kang pakialam sa Kanyang sinasabi. Tama yon. Tama, Pastor Albinia. Mananatili ang puot ng Diyos. So, but for us po, there's nothing to pag-alala o ikatakot pa natin ang John 3:36. Wala na tayong alalahanin pa dito kasi sumusunod tayo kay Jesus, may relasyon tayo kay Jesus, meron tayong buhay na walang hanggan. Wala na ang puot ng Diyos sa atin. Bagat He is displeased every time po na nagkakasala tayo. Kasi hindi pa tayo nagiging perfecto pa rin eh. Kaya yung marirecognize, maalala natin na meron tayong pagkasala, nagkasala, nasabi, naisip, nagawa, then ask God for forgiveness. Kasi sinabi naman niya, He will forgive. He will forgive. Okay, wala na pong question about verse John 3:36. Okay, let's go to John 11. John 11:25-26. Kasi this is something na bigyan natin ng linaw ngayong gabi. Kasi we're talking about na buhay na walang hanggan. Pero merong mabigat na sinabi po, John 11:25-26. Basahin natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, this is po, Jesus is speaking or talking to Martha. This is before na buhayin niya si Lazarus. Martha was the sister of Lazarus na namatay. Ito ang sabi ni Jesus sa kanya, kay Martha. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Let's reconcile this. If you're a Christian, ito ba sinasabi po ng John 11 na hindi ka na mamamatay? Verse 26, ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, is it telling us hindi na mamamatay kailanman? We know that Christians die every day. Marami tayong kilalang mga Kristiyano, mga pastor, mga ngaral. Sumasampalataya kay Jesus.
ngunit namatay. How can we explain John 11:26? Okay, meron dalawang tao. Tingnan natin ngayon. Papakilala ko sa inyo si Ron at si Ted. Si Ron ay na kay Jesus. Kilala niya si Jesus. Meron siyang relasyon kay Jesus. Si Ted ay wala kay Jesus. Hindi siya Kristiyano, hindi siya mananampalataya. Okay, siguro maraming makakasagot nito na madali. Pag si Ron ba na kay Jesus ay mamamatay? Physically, yes. He'll die. That's a promise. Na lahat po tayo ay is appointed unto man to die once and after this judgment. Unless abutan tayo ng rapture, which is beautiful, beautiful experience na you're not gonna taste physical death anymore. Okay, wala kay Jesus si Ted. Hindi po yun ang ibig sabihin na hindi sila mamamatay. In-explain natin. Saan pupunta po si Ron? Siguro marami makakasagot nito. Kung mamatay siya, saan pupunta po ang na kay Jesus? Sa Ngayon, langit po. sa langit. Dapat mabilisan lahat sumagot. Sa langit, sa langit, sa langit. Kasi di ba, alam na natin yan. Yan po ang pangako. Ngayon, sa langit. Si Ted ba na wala kay Jesus, kung ano man ang sitwasyon niya sa buhay niya, siya ba ay mamamatay? Siyempre, sagot natin, yes, mamamatay siya physically. So si Ron na kay Jesus ay ano ang kondisyon niya spiritually? Spiritually, ano siya? Saved. Saved, yeah. Saved siya. Ano naman ang ano niya? Ang spiritual situation niya. Ano ang nawala sa kanya? So ang Kristiyano po ay yun na-restore nga ang ating relationship. We were spiritually dead. Diba? Kaya nga, ang sabi, ang mga na kay Kristo ay in-identify natin ang death kay Jesus Christ. We're spiritually dead and then we become alive again. So if Ron na kay Jesus, he'll die physically, but now, even before physical death, he's already spiritually alive, connected, restored, has a relationship, redeemed, justified. Hindi na, wala na sa kanya ang puot ng Diyos. Okay, si Ted, maring malaki ang grasya ng Diyos. Gano'n, humaba ang buhay niya. Wala siyang relasyon sa Diyos. So maaring dahil sa biyaya ng Diyos, natitikman pa rin niya ang mga blessings sa buhay. Titikman pa rin niya ang hangin, siya nakakapagtrabaho, malakas. Pero kung sakaling siya ay mamatay, he's now spiritually dead. Walang connection sa Diyos. Walang blessing. Pero kahit po ang mga sinners po, sinabi ng Biblia, ay nakaka-experience pa rin ng grasya ng Panginoon, yung common grace. Ang common grace ng Panginoon ay available sa lahat ng tao sa mundong ito. So lahat ng tao ay na-experience ang common grace. Ano po ang mga common grace? Example, the rain, the sun, the air. Yan po ay mga common grace. Kahit po galit ang tao sa Diyos, makasalanan, humihinga pa rin, nag-enjoy pa rin, pinapadala pa rin ng joy ng Panginoon, ang hangin, ang araw, at marami pa. Na-enjoy natin ang mga crops, ang mga produce ng daigdig na ito. Pero spiritually dead and he'll die. He'll die. So lahat ng tao ay mamamatay.
Ang pangako na nabasa natin, si Ron ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, si Ted po ay mamamatay siya, and at the end of, but his spirit will remain alive. Ganon din po si Ron. Ang spirito niya ay pupunta kagad ang kaluluwa niya ay pupunta sa langit. Nabasa natin sa Biblia, si Ted, kaluluwa niya ay pupunta sa impyerno. Mag-uumpisa na siyang magdusa. Ngayon, sa final judgment po, unang mabubuhay si Ron pagka dumating ang Panginoon, rapture. Ang pangako sa atin, ang mga namatay na kay Kristo ay mabubuhay ang kanilang physical bodies to be reunited with their souls which are already in heaven. Kaya nga magiging glorified na sila. He'll be changed into a glorified body. Okay? So, yun po ang maunang mabubuhay sa pagbalik ni Kristo sa rapture. Rapture which is only in the air. Si Kristo. Sasalubungin niya tayo. Tayo pang mga buhay. Yung mga namatay na, mabubuhay ang ating mga katawan to spend eternity with God. Kaya nga meron tayong buhay na walang hanggan. Ngayon si Ted, kung mamatay siya, ang kaluluwa niya ay nasa impyerno. Nag-umpisa na magdusa. Sa huling paghuhusga, mabubuhay ang kanyang katawan. Bubuhayin, resurrected. Kahit ano mangyari sa katawan niya, maagnas, nasunog, cremated, kinaing ng pating, anuman po, that will be resurrected. Reunited with the soul who was already experiencing torment and punishment in hell. And then he will face the judgment of God. At pagkatapos nun, he will be sent to hell, body and soul. Second death. Kaya nga sinasabi nila, second death. So, ano po yung sinasabi ngayon dito na ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin na hindi na mamamatay kailanman. So, pareho silang merong eternal destination. So, merong mabubuhay pa rin eternally si Ted. Pero we don't call that, hindi na tineterm yun na buhay na walang hanggan. Kasi po, ang nasa impyerno, ano po ang sinisigaw niyan? Ano ang lumalabas sa bibig niya? Ano ang desire niya? Even though he will be eternally alive and conscious, but in hell. Ano sa palagay niyo ang sinisigaw niya? Gusto niya pa rin mamatay, Pastor. Gusto niya mamatay, which Yung is not parang gonna wala happen. nang mararamdaman. Oo nga. So Na yung dead na everyone, walang nararamdaman. so siguro yun. Yun ang inaano niya. Kasi nga, oh, although he's alive, kasi nga, parang hindi, matatawag mo pa ba yung buhay na walang hanggan? He is eternally conscious. So, ang sinasabi po dito ng buhay na walang hanggan, na kay Kristo, yung buhay na walang hanggan na sa presensya ng Panginoon. Sa langit, o kung magkaroon man ng new heaven and a new earth, kasama na natin doon ang Diyos. Pero yung mga nandoon, although they will be eternally conscious, hindi po sila, so we're not gonna preach, we're not gonna teach po ang annihilation. Maraming relihiyon na nagsasabi, nagtuturo na ang isang makasalanan pag namatay ay maglalaho. Mawawala na lang. Maglalaho. Walang impyerno. Hindi pupunta ng langit. Annihilation.
malaki yan, nakakatakot pong ano yan, nakakatakot. Sa dangerous teaching, ibig sabihin, pwedeng ang isang tao ay magpakasarap na lang sa buhay, mag-enjoy. Don't worry about eternity because you'll just be annihilated. Mawawala ka na lang one day. That teaching, that doctrina, false doctrine na tinuturo will only drive people to commit more sins. Mag-enjoy na lang siya sa buhay. Wala ka palang pupuntahang kaparusahan. Okay. So sinasabi po yung eternal life ay applicable po sa mga yung eternal life according to this to what the scripture is describing, it's eternal, blissful in the presence of God sa halap ng kasama ang ating Panginoon. Okay? Ulitin po natin. Ang mga makasalanan walang relasyon kay Jesus ay walang buhay na walang hanggan, but they'll be eternally conscious. And they'll be probably nga, they'll be wishing, saying, yailing, wailing, mamatay na sana ako para matapos na ang pagdurusang ito. Pero ang sabi po, it's eternal punishment. Okay, we'll stop there and para malaman po natin, we just want to emphasize ang gustong madinig, malaman ng Diyos sa ating lahat ngayong gabing ito. Verse 11, let's go back there, verse 11. Ito ang pagtotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Can you imagine po how beautiful that to have a relationship with Jesus Christ? Kasi nakasalalay sa kanya lahat eh. Ibinigay sa kanya lahat ng Diyos. Binigay sa kanya ng Diyos ang lahat para ang lahat ng the only way na ang mga tao ay maliligtas. Kaya wala pong makakaiwas kay Jesus. So again, ang mga nanadinig natin sa labas, sa paligid natin na Jesus Christ is just a prophet, he's just hindi siya anak ng Diyos, hindi siya Diyos, siya ay propeta, siya ay hindi namatay sa ating mga kasalanan o maring namatay o meron pang nagdi-deny na hindi siya namatay sa krus. Siya ay nawala ng malay. But ito po ang malinaw na malinaw. Let's not forget verse 11. Ito ang gustong malaman ng Diyos sa ating lahat. There's something po that only Christian can possess, and that is the eternal life through the Son. Kaya lahat po ng ginagawa natin sa ating po mga simbahan, sa ating ministry, it's always Jesus. We exalt Jesus. We lift up Jesus. Ang pangalan niya, ating sinasamba, siya ang sinasamba natin. Lahat tayo ay may relasyon kay Jesus. So lahat ng Kristiyano po ay Kristiyano, tunay na Kristiyano because of their relationship with Jesus Christ. So He's everything. He's everything sa atin po. Which is, yun naman na nangyayari. Yun nga lang po, ang mga wala pa kay Kristo, hindi mananampalataya, they are completely ignoring, rejecting the relationship with Jesus Christ. Kung maiintindihan lamang nila, kung kasama lamang natin sila nag-aral ngayon, siguro na intindihan nila na ganun katindi ang tingin ng Ama sa mga wala kay Kristo. Sa mga taong ayaw paniwalaan, tanggapin si Kristo. Okay, any question po? Meron kayong question sa ating napag-aralan ngayong 1 John 5:9 to 12.
So again, if anyone would ask po, ano ang buhay na walang hanggan? Kasi ito ang ating pong dala-dala na ngayon. I have eternal life through Jesus Christ. Now, if anyone po would ask, ano ba ang buhay na walang hanggan? Again, tignan po natin, review natin maigi bago tayo magtapos. Nandun po ang sagot. First John 17, verse 3. Ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lamang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na sinugo mo. Again, we are repeating, pag pinaniniwalaan mo to, pag tinanggap mo to, the result is you would have eternal life. Okay? Sino po ang may gustong idagdag? Anyone? Pastor Alvin, meron kang dagdag. Anyone? Anyone has any question? Paano naman daw po, Pastor, yung yung mga taong mm, hindi hindi naabot ng ng Hindi salita nakadinig ng ng Diyos tapos ebanghelyo. namatay po sila. Yan. Hirap niya, no? So maraming nagko-question yan. Paano nga pala sila? Paano daw sila? Okay. So, kailangan nating maintindihan nga yung doktrina ng election and predestination. Kasi nga lahat ay sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, paliwanag natin 'yan sa madaling in a few words is not gonna give justice or the correct answer. Kasi paano nga naman yun? Paano yung mga nasa bundok na hindi naabot ng ebanghelyo? Yung marami pa ngayon na hindi kilala si Jesus, hindi pa nadidinig ang ebanghelyo. Kasi kung talagang itinilaga sila ng Diyos na maligtas, madidinig nila. Ang hindi makakadinig ng salita ng Panginoon ay yung hindi itinalaga ng Diyos na maligtas. Sa pong doktrina na maraming ayaw tanggapin at nahihirapan sila na ang Diyos ay pinipili, ini-elect. May predestination po. Kasi nasa Biblia yan eh. So kahit nasaan ang tao, kung talagang itinalaga ng Diyos na maligtas siya, madidinig niya ang ebanghelyo. Malilinawan ang kanyang mata. Kasi nga, ito ang question eh. Maraming nadinig ang ebanghelyo. Na-reach. They've watched, they've reached, they've heard. It's been preached unto them, pero hindi nila nadinig. Ayaw nilang tanggapin. Naging matigas ang puso nila. In their mind, they've rejected the gospel. Amen. Saka maganda rin po itong sinasabi dito sa Roma chapter 1 verse 20. Babasahin ko po ang sabi niya, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kahit wala na silang maidadahilan pa. So parang lahat po ng bagay ay ginamit na ng Diyos para ang tao maniwala po talaga sa Kanya. Even social media ay isa tool para ang tao maabot ng mabuting balita. Talagang parang wala na po kasing dahilan siguro yung mga tao na sabihin nila hindi namin nadinig yung gospel at napunta kami sa impyerno. So, lahat ay nagsasalita
Even His creation ay nagsasabi na meron talagang Diyos. At lahat po ng mga bagay at mga nakikita po natin ay talagang ginagamit na ng Panginoon para ang tao manampalataya sa Kanya. Talagang totoo, nasa sa pag-elect din po ng Diyos, ano, nandun sa election na hindi talaga sila kumilala o hindi nabuksan o hindi nagising yung kanilang espiritu para magkaroon sila ng pagnanasang kilalanin po ang Diyos. Mm. So, beautiful. So, sa ating po mga nakakilala, it's a beautiful privilege, and that should cause us to worship Him, to adore Him forever and ever. Hindi tayo talaga mauubusan. Yung lang kaligtasan natin ngayon, nailigtas tayo, ligtas na tayo ngayon, that should be enough for to really serve Him, serve in His kingdom, and then ang sinabi po ng Biblia na yung salvation natin ay hindi natin itatago, ibabahagi natin yan. So ang mga hahayo, ang mga mangangaral ay yung mga iniligtas na tayo. Tayo ang magiging daan para ang iba ay maligtas. So dumating ang ating Panginoon para namatay sa atin, para siya ay pagbayaran ng lahat ng ating kasalanan. Sa atin po, nare-recognize na natin yan, pero yung iba na patuloy siyang binabastos, ginagawang mura ang kanyang pangalan, pinagtatawanan, nilalapastangan, napakasakit po ng mga mangyayari. Ang sabi, mananatili sa kanila ang poot ng Diyos. Di ba? Ikaw nga, pag hindi ka mapakali, pagka ang kapatid mo ay galit sa'yo, ang tatay mo ay galit sa'yo, ang tiyuhin mo ay galit sa'yo, ang boss mo ay galit sa'yo, ang manager mo ay galit sa'yo, ang pastor mo ay galit sa'yo. Yun yung pag may puot sa'yo. Pero imagine, God, ang Diyos, ang galit sa'yo at may napupuot sa'yo. Yun na, ang tao lang ang galit sa atin, di na tayo mapakali. Nakakatakot. Hindi tayo makatulog, hindi tayo makakain. But to, to, for someone to remain an enemy of God, ano po ang aasahan niya? Talagang puot ng Diyos. And again po, emphasize natin, hindi mo talaga madi-disregard si Jesus Christ. You would face Him. Everyone would face Jesus Christ. Kasi nga, if you would not want to have Him as your Savior now, you would still face Him one day. You would face Him as your judge. Siya ang sabi ng Ama, I have given all the authority, all the judgment to my Son, ang Diyos na anak. Okay, so lastly po, again, opportunity to ask question. If you want anything to add before we close. Pastor Arvin, do you have closing remarks before we ask Christine to close in prayers? Or summary? Ano po, talagang let's put our faith on Jesus Christ alone. Only Bible, only Jesus, only faith, only grace, and to God be the glory alone. Lagi nating isipin na ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay para po sa kapurihan ng Diyos. Ito yung ito yung pagpapakita po ng magandang relasyon po natin sa Panginoon. Talagang nanampalataya po tayo sa Kanya. Yun po. Beautiful. Beautiful.
Lastly, this is challenging question po sa everyone. So what would your knowing eternal life help you in your present situation? Yan po natin ang application before we close in prayer. Ngayon, alam mo na may buhay kang walang hanggan. You will have eternal life. What would that help you in your situation now? Remember po, lahat ng turo ay may apply natin sa ating current situation. So palagay nyo, ano ang maitutulong ng your knowing that you have eternal life now? Anyone? Before we close, few more minutes po. Let's share. Ano maitutulong ng knowing? Knowing, alam na natin ngayon na mayroon tayong eternal. What would that help you now? As a mother, as a wife, as a husband, as a father, as a ministry worker, as a worship leader, as a musician. Ako po, last na. Sige. It give us hope na magpatuloy po sa buhay. Na kahit anong pinagdadaanan natin, knowing that you have eternal life, ito yung pag-asa natin para bumangon, para magtrabaho, para magpatuloy, para sumamba, para gawin ang lahat ng bagay. At meron po tayong lubos sa pag-asa because of that eternal life. Yan. What about the others po? A few more minutes po. What would you knowing now that you have eternal life, how would that help you deal with your situation? Sa mga may pinagdadaanan ngayon. Gino, Rufa, Sherry, Lynn, meron pa? June, Mayang, Renilda, Alma. Meron madudulot yan sa inyo ngayon, ma-apply nyo sa sitwasyon nyo ngayon. Okay. So knowing eternal life would help you bear, magtiis, pagtiisan ng yung pinagdadaanan. Ano man pinagdadaanan nyo ngayon? Masakit, mahapdi, nakakaluha, nakakapighati. Knowing that you have eternal life will help you persevere. Kahit ilang taon nyo nang tinitiis yan, kahit ilang taon yung pinagdarasal na lumagpas ang bagyong to, na malagpasan nyo ng period of kahirapan ito, mabigat. Or kailan lang dumating yung problemang yan. Knowing po, kasi when we view eternal life, what's happening now will be quick, short. Kahit pa 20 years na, 50 years na, 10 years nyo nang hinihintay ang solusyon, ang answered prayers. Knowing there is eternal life waiting for you, naghihintay sa atin. So, lalo po nating mapagtitiisan ang pinagdadaanan natin, kahit gaano kahapte. Kasi, one day, it would stop. Eternal life is not in this life. Hindi dito sa mundong ito. So, that should help you. That should cause you not to give up. That should cause you not to turn your back on God. That should cause you not to leave the ministry, not to leave the church, not to stop serving Him. Sa mga mayroong problema sa relasyon, domestic problem, marriage problem, problema sa career, sa trabaho, sa kinabukasan, the future, lahat po natatakot tayo sa mga patayan, sa mga krimen na nangyayari sa mundong ito. Kung ang eternity ay nasa puso natin at nasa isipan natin, which is already nasa atin na, and then idagdag mo, iduktong mo that there is eternal life waiting for you and for me, then you would bear. Magtitiisan mo, mapagtitiisan mo, kaya mong pagtiisan
kung naman ang pinagdadaanan mo ngayon kasi merong eternal life na naghihintay sa iyo. Hindi ka bibigay sa iyong pananampalataya. Hindi ka tatalikod sa Diyos. Hindi ka hihinto sa pinapagawa sa iyo ng Diyos dito sa mundong ito, sa kanyang kaharian, sa mga gawain na ibinigay sa atin. You would bear, pagtitiisan, dadalin, dahil one day po, hihinto yan. It would stop. Because eternal life is in eternity. Walang hanggan na yan sa atin. I hope that po, a few words would encourage you, do not give up. Kahit po hindi pa dumarating ang inyong pinagdarasal. There is eternal life. Everyone, thank you mga anak. I love you all mga anak. So let's close in prayer. Christine. Tama yun. Sabi dito, lahat po ay temporary lamang. It's beautiful words from mayroong mga ano dun sa chat. Sabi ni Precious Ronel, lahat po ay temporary lamang. Do not waste time building riches on earth. Tama. Gamitin ang nalalabing oras for us to serve, to be in heaven. Yan. Don't waste time. Thank you, Precious and Ronel. Okay, Christine, let's close. Apo. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Father God, kayo po ang aming kataas-taasan at nag-iisang aming Ama. You have sent us your Son, Jesus Christ, to redeem us and save us from all of our sins. Maraming salamat po for the gift of salvation. Father God, we thank you for tonight's Bible study. Our spirit is full and well-fed again because of your word. Tunay nga po, Panginoon, na si Jesucristo lang ang aming buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabuhay dito sa mundo bilang isang mabuting Kristiyano na katulad ng kung paano kayo nabuhay noon. Puspusin niyo po ng inyong Holy Spirit ang aming buhay na maging gabay at maisabuhay namin ang inyong mga katuruan at maibahagi ang inyong mabuting balita sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, at sa mga nangangailangan ng inyong pagligtas. Maraming salamat po sa gabing ito at naway patuloy niyo po kami, Panginoon, na bigyan ng kalakasan para maisagawa namin ang aming mga gawain sa susunod na araw. Lord, we ask for your help to help us endure lahat ng pagsubok at matuto po kami sanang magtiis sa lahat ng trials, challenges sa aming buhay dahil alam namin, Panginoon, na with your promise, we will have our eternal life with Jesus. Yeah. Dalangin namin, Lord, na ang inyong paggabay sa aming pamilya at sa aming mga kapatid na andito sa Bible study sa gabing ito. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga kasalanan. And with your grace, Lord, salamat po sa patuloy na inyong pagpapaalala sa amin, sa aming mga nagagawang hindi po kapuri-puri sa inyong paningin. Gabayan niyo po si Pastor Noel na patuloy na mamuno sa aming lahat sa pag-aaral ng inyong mga salita. Maraming salamat po sa gabing ito, Lord. Ito po ay aming panalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. Man, thanks Christine. Thanks Lynn sa prayers. June sa worship. Don't miss po next Tuesday. So I'm announcing before I'm advising. Pastor Alvin, Sister Leslie, it's pwede ba ang ano ulit, DOCC Pampanga? Ang prayers, worship, at saka pagtuturo, Pastor Alvin. Okay pa, Pastor. Sige pa. Prayers, worship, all DOCC Pampanga. Okay pa. Tayo daw sa prayer and worship. And Tsaka yung susunod na Sharing. podcast. okay pa. Okay, wala kang gawain? Today po, wala po. And then next Tuesday. Wala po. Okay, salamat. So look forward po. Beautiful po na discussion. Pastor Alvin will lead. Then the OCC po, prayers and worship. Okay, turn on our cameras. Naghihintay na si June. Good time. Naghihintay na.
Ay, nagkikita tayo. Okay, paki-on na po, Thanks, camera. Christina and Arnold. Thanks, Okay. Adeline. Renilda, thank you. Hindi namin nadinig boses ni Renilda. Si Mateo and Rose. Paki-on na po, camera. Mateo and Rose. Mateo and Rose. Okay. Hello, Okay, Gino and maganda po. Rufa. Hello, Matt. Okay, sige po. Smile po tayo lahat. Okay. 1, 2, smile. Ayan. Thank you po. See you next week again. Thank you. Belated happy birthday kay Maximo. And si Max. Thank you sa inyong lahat. Mayangin na Steve, Good night po. Lynn, and Andrew. Thank you, Pastor. Good night Good night po. God bless po. Thank you so much. Thanks, Dax. Kamusta Rufa and Gino? Kamusta kayong dalawa? Buti nandiyan pa kayo. Anong mga balita? Walang mic. Madinig. Kailan magwo-worship si Rufa? Next week daw siya, Pastor. Next week. Ayun na. Siya daw mag-shower. Naku, ayun na pala ni roster na ni Pastor Alvin. Ayun na, Si Rupa, hindi ikaw ako, na daw next week. Rupa, hindi ako nagsabi si Pastor Alvin. Prepare na po yan. Gano'n? Oo nga, hindi pa namin nadidinig. Nadinig ko na sa church, pero sa kung ready na. Tagalog, English, maski di ba Pastor Alvin, okay naman yun eh. Yes po. Yeah, Tagalog or English. Kahit ano. O si Gino, pag bibigyan ka ng assignment Pastor Alvin. Sige. Enjoy dinner na kayo. Time for dinner. Ano ulam, Rufa? Sino nagluto? Si Gino? Hindi ko madinig. It's okay. Walang sound. Sorry. Okay. Enjoy Pastor Alvin, okay ka na no? Ay, yung susunod? In text po, Pastor. Send mo na sa akin. Oo, yung from verse 13. Sige. Okay po. Thanks, Pastor Alvin. Apo. Ay, Pastor, yung po natin, update ko po dun sa may ating place. Tinanggalan nila yung meals. So, di po kami nakakapag-meals. Bakit? Kaya napipilitan kami mag-drinks, mag-coffee na lang, saka Bakit daw? Ano daw reason? hindi ko po alam. Tinanggal na po nila yung meals. Nagpalit sila ng cakes. Pero nagbabayad pa rin, 3,000 pa rin. Nagbabayad pa rin po. Kumukonsume pa rin tayo ng 3,000. Kaya nauuwi sa kape. Saka sa mga frap na na drinks para ng mga bata. Tapos ayaw nilang magdala. Ayaw. Ba? Sabi niya, pasensya na po. Pati yung mic, hindi na rin pinapakita. Bakit Hindi na rin kaya? pinapakita. Nagpalit ng may-ari? Hindi naman daw po eh. Kinuha na daw yung mic para gagamitin nila. Sabi ko, baka inuunti-unti na tayo. Hindi naman eh. Di ba kaya nga kasi at least sila kumikita, di ba? Kita sila, opo. Yun lang naman. Kaya nag-usap-usap kami nung nakaraan ng mga kapatid. Paano Tayo. So nagugutom naman. Gugutom po kasi coffee na lang saka mga prop na lang yung pwedeng orderin. Share na lang yung mga bata. Oo. Pero doon ba sa lumang doon sa lumang lugar, pagka din nag-uuwian na rin kagad Opo, pag-uwian na rin. Yung dati. Talagang hindi naman talaga nagla-lunch. Kami once a month. Once a month lang nakakapag-share. Potluck.
Tapos, ayun, pagsasalo-saluhan po namin. Ganun lang. Pero mas Ah. maganda yung stay mo. Pero okay po yung ngayon kasi nakakapag-stay, nakapagkwentuhan, nakapag-fellowship. Kahit kape lang. Kasi right after ng service, magkasama-sama yung men sa women's. Reflection dun sa gawain sa araw na yun. Nagbibigay ng mga opinion, puro-puro. Nagsisharean din po kami. Parang gano'n na. While taking coffee. Kasi wala din food. Eh sabi nila, baka daw ibalik pa, kanya lang wala silang mabigay na assurance yung manager. Hindi, wala pa daw binibigay yung budget na yung boss nila para bumili ulit para sa mga meals. Ibig sabihin, nagbawas sila ng ng Diba po? sinaserve nila. Naglagay po sila ng cakes mga cakes and cookies. Tinanggal nila yung mga rice meal. Pero ang mahal naman kasi ng hinihingi nila, 1,000, no, kung magdadala ka ng pagkain. Opo, 1,000. Ang mahal. Sana kung maliit-liit, no, pwede nating, pero kung 1,000, bibigay mo lang sa kanila. Para, Sayang po talaga. sayang no, Kaya para, ginagawa na lang namin, kapag may pinaka-fellowship na lang talaga namin, every family Bible study, parang nagko-commit sila dahil usually ang available time lang talaga nila mga 5 or 6 kasi doon pa lang nakakauwi galing work. Sabi niya, Pastor, dito na tayo mag-dinner. After ng gawain, dinner na tayo. Na lang po yung pinaka-fellowship nila. Every family. Nag-i-invite na lang sila mag-dinner. ganun pala, no? Kaya pala nung Sunday, sabi ko walang kainan. Bali ano na po yun? Puro kape na lang. Opo, bali. Two na ba yun, love? O tatlo? 3 linggo? Yung mga drinks? 3 weeks na? May 3 weeks na po yun. 3 weeks na po hindi kami nakakapag-meal. Or ano lang. Bakit kaya, no? Bibili ka naman, magbabayad ka naman para ayaw nilang no? Opo, Nakakataka. wala na daw silang meals. Kaya nauwi kami doon sa drinks. Baka hindi na nag-aano yung may-ari, no? Nagtitipid. Opo, alam. Kasi parang nakita namin, nagpalit sila ng mga cakes. Idinagdag po silang panibagong parang stante doon na may mga cakes and cookies. Ayun po. Madami nga din daw pong naghahanap ng rice meal. Kaya lang, wala pa silang kung kailan ibabalik. Nawala. Pero ayun nga po, kagaya ng inaantabayanan ko yung isang building doon. Yun Wala yung sinabi mo. pa lang po ako makausap eh. Pero from time to time, kapag nadadaan ako, sinusubukan kung may makausap ako doon para just in case mapabakant na kung kaya po ng budget natin. Kasi tansya ko po doon mga nasa around maybe mga 10 din yun. 8 to 10 or pinakamataas na yung 12 kung sakali. At kung least monthly, magagamit po natin 24/7 yun. Tsaka kung monthly yun, parang gano'n na rin ang suma. Opo, gano'n na rin. Ano naman po yun, at least 24/7 natin magagamit. Yun, mas malaki pa, mas malaking Tsaka pwede ka na magkainan, magdala ng pagkain, no? Kasi kawawa naman yung mga Opo, inisip ko yung ibang mga pwede natin i-conduct na gawain. Wala kami pong place para makapag-conduct eh. Correct. Kung sakaling mag-set ako ng isang leadership talaga, mag-aaral talaga kami. Wala kaming place. Kailangan po talaga natin ng isang lugar para makapag-focus din po sila. Pero nung isang gabi nagkaroon kayo ng ng Bible study, gumasta pa rin kayo doon ng pagkain. Gumasta po kami doon, nag-share. Sabi ko, ito yung pinakasimula ng intentional discipleship na doon kami sa taas. So yung mga bata na iwan, nakapag-aral. Nabuti kami ng mga 10 or 11. So, ganda rin po nung naging unang bungad namin ng gawa. So, kahit kape-kape lang, nag-share na lang yung iba. Wala lang problema. Doon kami sa may labas, sa terrace. Kung sakali Pastor Alvin, kung halimbawa, afternoon yung service, para pagpunta ng mga tao naka-lunch na sila. Ayun pa din. Hindi pa namin na pag-usapan. Pero pinakamaganda talaga Sunday worship, umaga. Umaga po talaga para Umaga yun, bago umpisa. Mhm.
para meron na rin silang time sa family po nila sana sa hapon. Kasi parang, Mm. Papayag kaya sila Pastor Alvin, isang consideration kung doon magkakainan sa sa car park, sa parking lot. Kung halimbawa yung dadaling pagkain doon yung magkain lalabas lang. hindi pa po namin napag-usapan, hindi ko pa rin po nasabi dun sa mami. Kung ano no. Kung Hindi pa sakali. rin po namin napag-usapan yan, saka hindi ko pa rin po nasabi Hindi sa natin alam manager. kung papayag sila no. Apo, hindi po natin alam kung papayag. Oh, magandang consideration din 'yun no kung doon magdadalang magsasalo-salo sa labas no. Pero mahal talaga na sinisingil nilang 1,000 para magdala ka ng pagkain. Apo, nung nakaraan, parang naawa sila kasi yung anak ni Brother Jun, nagdala ng food. Nakikiusap kami na lilikpit na lang yung kalat. Dala kaming trash bags. Walang iiwan. Hindi daw talaga pwede. So, ang ginawa namin, pinabigay na lang namin sa labas. Tapos, diretso uwi na. May mga natira na 7 yata o 6. Order po kami ng drinks. Sabi niya, sige po sir, yung iba pwede nyo nang iakit sa taas. Hindi na po kayo kumain. So, ilan lang, mga parang 4, 5 natira. Ah, Kaya kami yun, kumain. yun nga pala ang challenge kung sa labas no pag umuulan naman no. Opo, Naman pag lalo ngayon, tag-ulan. oo nga. Parang bago magtanghali, umuulan na po ngayon dito eh. Kanina, ang lakas ng ulan. Sige, pagdasal natin kung ano yung makuha natin yung susunod na building. Opo. Tama po natin sa prayers. Ayun nga din yung lagi kong heart pag nadadaan kami. Sabi ko, Lord, bigyan mo kami isang slot dito. Kasi parang ilang butas yun. 8 yatang butas po yun eh. Tapos mahahaba. So maganda, parang ideal po talaga siya sa church. Kung loloobin ni Lord, doon na lang siguro talaga tayo. Oo, kasi kung ganun ang magiging sumang bayad tapos 24 hours pa na 'No po? 24/7 na nagawain tsaka Mm. so paano walang sound system na nung Sunday? Meron naman po yung speaker, yun nga lang mic, wala na yung mic. So, nagdala kami ng mic, si Brother Gino ng mic, nakagamit po kami ng isang mic. Yung speaker nila pwede pa. Speaker pwede pa. Yung mic na lang. Hindi ko po alam next week eh. Baka Kasi unti-untiin, no? parang inuunti-unti, hindi ko alam kung nahihiya na ba sila. Kahit pa paano, malinis naman po namin iniiwan, hindi naman kami Tsaka nagbabayad naman. hindi, opo, ayun yung isa namin nakikita pa, sir, baka sa mga bata, masyado silang kukulitan or na. Talaga natin sila mga nakita natin na meron pa lang din na nasa. Kasi iba bumababa, tumatakbo. Hindi namin napapansin. Mm. Ano lang po yun, parang sa naiisip lang namin baka ganun. Pero we don't know kung ano po yung reason nila. Bakit po ganun. Marami talaga Pero no? nag-iisip na po tayo ng kasi nag-iisip na po tayo ng Dinosaur mo talaga dito. nag-iisip na po tayo ng alternative kung paano yung maging setup just in case. Kasi sinasabi ko rin naman sa kanila na hindi tayo tatagal din dito. Kanya, hanggat may pagkakataon na magamit natin, gamitin po natin. Pero yun, nag-iisip po tayo ng isang way pa. Let's pray for this po. Sige, sana bigay yung yung susunod na building. Pero yung lumang na natin, give up na, no? Iniwan na, no? Yung lumang lugar. Opo, sir. Nag-ano na po nung Sunday. 6 po kasi kinukuha na ng may-ari yung susi. Yung mga upuan, nandito yung 20 na upuan, yung 20 na kay Gino. Tapos yung mga blower, dito nilagay ko sa ilalim. Yan, sige, kailangan niya kung sakaling may susunod na lugar, no? Yes, sir. Tabay na lang natin. Ipagdasal natin. Sige. Di bali, keep persevering. Natin. Sige, pahinga kayong dalawa. Salamat sa inyo. Thank you po, Pastor. Thank you po, Pastor. Salamat po. Sige. Okay.